Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, EPP, Agri, Grade 4, Quarter 2, Aralin 1. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa agrikultura. Ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin ang ikalawang markahan. Mga pamantayang pangnilalaman. Naipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa natural na pamamaraan ng pagtatanim, pangangalaga, pagpaparami, pag-aani, at pagbebenta ng halamang ornamental, halamang gulay, at punong prutas. Mga pamantayan sa pagganap. Naisasagawa ng mga mag-aaral ang natural na pamamaraan ng pagtatanim, pangangalaga, pagpaparami, pag-aani, at pagbebenta ng halamang ornamental, halamang gulay, at punong prutas. Mga kasanayan at layuning pampagkatuto. Una, natatalakay ang kahulugan ng agrikultura, mga sangay nito sa paghahalaman. Ikalawa, natatalakay ang mga pamamaraan ng pagtatanim ng halaman. Ikatlo, nakikilala ang iba't ibang alternatibong paraan ng paghahalaman. Ikaapat, natatalakay ang mga kahalagahan at kabutihang dulot ng paghahalaman sa tao, hayop, at kalikasan o kapaligiran. Narito naman ang mga nilalaman. Una, kahulugan ng agrikultura at mga sangay ng agrikultura sa paghahalaman. Ikalawa, pamamaraan ng pagtatanim ng halaman. Ikatlo, alternatibong paraan ng paghahalaman. Ikaapat, kahalagahan ng paghahalaman. Ikalima, kahalagahan at kabutihang dulot ng paghahalaman sa hayop, kalikasan o kapaligiran. At ika-anim, mga salik na dapat isaalang-alang sa paghahalaman. Dumako na tayo sa ating ikalawang paksa. Ito ay tungkol sa pamamaraan ng pagtatanim ng halaman. Pagproseso ng pag-unawa, picture talk. Pansinin ang mga larawan at ilarawan ang mga ito base sa mga pananim. Narito ang mga katanungan. Ano ang napansin mo sa tatlong larawan na ipinakita? Ikalawa, alin sa tingin mo rito ang mga naitanim ng tuwiran at di-tuwiran? Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Pinatnubayang pagsasanay. Punan ang talahan na yan. Ibigay ang pagkakapareho at pagkakaiba ng natural na pamamaraan ng pagtatanim at magbigay ng mga halimbawa. Tuwirang pagtatanim at di-tuwirang pagtatanim. Ibigay ang pagkakapareho, pagkakaiba,
at halimbawa. Narito ang mga kasagutan. Pagkakapareho, tuwirang pagtatanim, parehong paraan ng pagtatanim para sa pagpaparami ng halaman. Di tuwirang pagtatanim, parehong layunin ang makakuha ng pinakamainam na ani. Pagkakaiba, tuwirang pagtatanim. Agad na itinatanim ang buto o binhi direkta sa lupa. Di tuwirang pagtatanim, itinatanim muna sa ibang lugar o nursery at inililipat sa lupa kapag malaki na. Halimbawa ng tuwirang pagtatanim, pagtatanim ng mais, palay o labanos direkta sa lupa. Halimbawa naman sa di tuwirang pagtatanim, pagtatanim ng punla ng kamatis o bell pepper sa seedling tray bago itanim sa lupa. Talakayin naman natin ang tuwirang pagtatanim. Ang tuwirang pagtatanim ay isang paraan ng pagtatanim na ang ginagawa ay ihulog agad ang buto o binhi kung saang bahagi ng taniman ito nais patubuin. Ito ang pinakapayak na paraan ng pagtatanim. Halimbawa, labanos, patola at kalabasa. Samantalang ang paglilipat o di tuwirang pagtatanim naman ay mga halamang tinanim muna sa seed box at pag tumubo na, tsaka ilalagay sa lupa. Ito ay maaaring gawin kung nais makatipid sa panahon at maging tuloy-tuloy ang paghahalaman. Halimbawa, katakataka, kamatis at kalamansi. Ang paglilipat ng punla ay karaniwang ginagawa tuwing hapon upang hindi gaanong malanta ang mga bagong tanim. Inililipat lamang ang mga tanim kung maayos ang panahon. Dumako na tayo sa natural na pagtatanim. Ang natural na pagtatanim ay isang paraan ng pagtatanim na nakatuon sa pagpapanatili ng natural na balanse ng kalikasan at pag-iwas sa paggamit ng mga kemikal na pataba at pestisidyo. Sa pamamaraang ito, pinahahalagahan ang organikong proseso at likas na pag-unlad ng mga halaman upang mapanatili ang kalusugan ng lupa at ang ekosistema. Narito ang mga klase ng natural na pagtatanim. Una ay ang intercropping. Ikalawa ay ang contour farming. Ikatlo ay multiple farming. Isa-isahin natin. Una ay ang intercropping. Ang intercropping ay isang mahalagang teknik ng pagtatanim na tinatawag ding multiple cropping. Layunin nito ang makapag-impok ng mas maraming ani sa loob lamang ng isang kapirasong lupa sa paraan ng pagtatanim ng isa o mas marami pang uri ng pananim. Ang katumbas ng intercropping sa Tagalog ay kultibasyon ng dalawang pananim sa iisang taniman. Ang ikalawa ay ang contour farming. Ang ikalawa naman ay ang contour farming. Ang contour farming ay ang pagtatanim ng panapanahong pananim o taunang pananim. Pabalagbag sa padaisdis na lupa ito tinatanim. Ang ikatlo naman ay ang multiple farming. Ang
Multiple farming ay pamamaraan ng pagtatanim na gumagamit ng dalawa o mahigit pang halaman sa iisang lugar ng lupa sa loob ng isang taon sa halip na iisa lamang. Paglalapat at pag-uugnay. Tukuyin ang mga pamamaraan ng pagtatanim na nakapaloob sa bawat larawan. Isulat ito sa iyong kwaderno. Narito naman ang mga sagot. Una ay ang intercropping. Ikalawa ay ang contour farming. Ang ikatlo ay multiple farming. Ano naman kaya ang organikong pagtatanim? Pagproseso ng pag-unawa, picture talk. Ipaliwanag ang mga nasa larawan at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, paano mo ilalarawan ang iba't ibang uri ng alternatibong pagtatanim na nasa larawan? Maaari mo bang ibahagi ang iyong sagot sa klase? Dumako na tayo sa urban gardening. Isa sa mga pinakasikat na uri ng pagtatanim noong panahon ng pandemya ang urban gardening. Sa literal na translation nito sa Filipino, ito ay ang pagpapalaki ng mga halaman sa isang kapaligirang urban. Bukod sa tipikal na indoor plants, marami ang sumubok sa pagpapalaki ng mga sariling gulay at prutas. Kahit man ang mga nakatira sa syudad, kung saan hindi ito madalas makikita. Ikalawa ay ang containerized gardening. Containerized gardening ay isang uri ng paghahalaman na gumagamit ng iba't ibang klase ng lalagyan upang maitanim ito, katulad ng lata, paso, plastik at iba pa imbes na sa lupa. Ang ikatlo ay vertical gardening. Ang vertical gardening ay ang klase ng urban gardening na akma para sa taong nais magpalaki ng halaman upang gawing palamuti sa kanilang mga dingding o bubong. Ang layunin nito ay pagpapaganda ng lugar kung saan tutubo ang mga halaman. Ang pang-apat ay ang dish gardening. Dish gardening ay isang indoor plant na binubuo ng iba't ibang halaman na may ugat. Itinanim at inayos ang landscape sa mababaw na paso o dish. Ito ay tinatawag din na miniature garden, isang malaking lugar na pinaliit tulad ng isla. Ang ika-anim naman ay hydroponic farming. Ang hydroponic farming ay isang paraan ng pagpapatubo ng mga halaman na gumagamit ng mineral na solusyon sa tubig.
Sa halip na itanim ang mga halaman sa isang hardin para gamitin sa lupang sakahan. Ang mga mineral na natatanggap ng mga ugat bilang mga sustansya ay mula sa isang likidong solusyon na naglalaman ng ilang mga kemikal na kinakailangan ng halaman. Ang salitang hydroponics ay nagmula sa salitang Griego na nangangahulugang tubig. Ang ikapito naman ay aquaponics. Ang aquaponics ay isang sistema ng agrikultura na pinagsasama ang aquaculture o pag-aalaga ng isda at hydroponics o pagtatanim ng mga halaman ng walang lupa. Sa sistemang ito, ang mga dumi ng isda ay ginagamit bilang pataba para sa mga halaman, habang ang mga halaman naman ay tumutulong sa pagsala ng tubig para sa mga isda. Ang ikawalo naman ay aeroponics. Ang aeroponics ay isang sistema ng pagtatanim na gumagamit ng tubig at nutrient solution na sinuspinde sa hangin, sa halip na sa lupa o tubig. Sa sistemang ito, ang mga ugat ng mga halaman ay nakalantad sa hangin at dinidilig ng fine mist ng nutrient solution. Paglalapat at pag-uugnay. Sagutin ang tanong. Ayon sa iba't ibang uri ng alternatibong pagtatanim, ano sa tingin mo ang naaangkop na isagawa sa inyong tahanan? Ipaliwanag. Narito ang maaaring sagot. Ang naaangkop na alternatibong pagtatanim sa aming tahanan ay container gardening o pagtatanim sa mga paso. Ito ay akma dahil una, limitadong espasyo, madaling gawin kahit saan, tulad ng balkonahe o pasyo. Ikatlawa, kontroladong kapaligiran, mas madaling mapanatili ang kalidad ng lupa at tubig. Ikatlo, estetika, nagbibigay ng magandang tanawin at maayos na kapaligiran. Ikaapat, mababang gastos. Maaaring gumamit ng mga lumang paso o compost mula sa kitchen scraps. Ikalima ay edukasyon. Nagiging pagkakataon para matutunan ng pamilya ang halaga ng pagtatanim. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!